Kanegosyo, may gusto akong itanong sa iyo. Kapag negosyante ang magulang mo, automatic bang magiging negosyante ka rin paglaki mo? Ano ang sa tingin nyo? Gusto kong mabasa ang iba't ibang pananaw nyo. Kaya i-comment nyo sa comment section para marinig ko ano ang mga sagot nyo. Pero ito ang personal kong sagot. Hindi. Hindi dahil negosyante ang magulang mo, magiging negosyante ka na rin. At hindi rin dahil empleyado ang magulang mo, habang buhay ka nang magiging empleyado. Ang magiging direksyon ng buhay mo ay nakasalalay sa mga desisyon gagawin mo. Ako mismo ang patunay. Lumaki ako sa pamilya na hindi negosyante. Mula pagkabata, iisa ang paulit-ulit na bilin ng magulang ko. Mag-aral kang mabuti para makapagtapos ka at makahanap ka ng magandang trabaho. At alam niyo, sinunod namin iyon ng mga kapatid ko. Nakapagtapos kami ng pag-aaral, nagkaroon kami ng trabaho, at pumasok kami sa corporate world. Akala ko noon, iyon na ang magiging buhay ko habang buhay. Pero may dumating na pagkakataon na nagbago ang pananaw ko. Nang magkaroon na ako ng sariling pamilya, mas naisip ko ang kinabukasan. Mas naisip ko kung paano ako magkaroon ng dagdag na kita. Mas naisip ko kung paano ako makagawa ng mas maraming oportunidad. Doon nagsimula ang interest ko sa negosyo. Wala akong business background, wala akong negosyong minana, at wala ring nagturo sa akin kung paano magnegosyo. Kaya, ginawa ko ang pinakamahalagang hakbang. Ano yun? Nag-aral ako. Nagbasa ako ng libro, nanood ako ng mga videos about entrepreneurship, nakinig ako sa mga matagumpay na mga negosyante. Sumubok ako. Marami rin akong beses nagkamali. Maraming business rin na mga negosyong sinimulan ko na nalugi. Pero bawat pagkakamali ay naging aral na naglapit sa akin sa tagumpay. Kaya para sa akin, ang pagiging negosyante ay hindi namamana. Ito ay natutunan. Oo, malaking bagay kung negosyante ang magulang dahil maaga kang ma-expose sa mundo ng pagnegosyo. Pero kahit hindi negosyante ang pamilya mo, hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng matagumpay sa entrepreneurship o sa pagninegosyo. At para naman sa mga magulang na nanonood, kung gusto ninyong maging negosyante ang inyong anak balang araw, huwag lang ninyo silang turuang kumita ng pera. Turuan nyo silang mangarap, turuan nyo silang magsipag, turuan nyo silang maging responsible, at higit sa lahat, hayaan nyo silang makita kung paano kayo lumalaban sa buhay pagninegosyo. Dahil mas malakas ang halimbawa kaysa payo. Kanegosyo, hindi trabaho ng magulang ang nagdidikta ng kinabukasan ng anak. Ang tunay na magbabago ng buhay ay ang desisyon na matuto, magsimula at huwag sumuko. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon nyo. May tanong ako sa inyo. Kung negosyante ang magulang, dapat bang maging negosyante rin ang anak? O dapat pabayaan silang piliin ang sarili niyang pangarap? Okay? Comment nyo sa comment section below. At hintayin ko yung sagot nyo. So, kanegosyo, at kung gusto nyo po ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa pagnegosyo at tagumpay, huwag nyo kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe. Kaya, God bless po. Ipagpatuloy natin ang laban sa pagnegosyo para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan para sa pamilya natin.